Salamat, sir. Okay. Proceed, bro. Proceed. Ang amo, bro, is question, answer. Pero gusto ka o ka na mamahayag, hatagan po 20 minutos. Di na ko mamahayag, sir. Taga-Bere po, lumulok yung ikaw sa city po. Okay, sige. Proceed sa mga pangatan. Masalamat ko sa iya kay usa ko sa mga viewers sa mga debate ni Ralph. Praise the Lord, madam. Barsilas. Okay. Dili ko kay mo sa taga-diri, taga po, kay kani mga naunga. Kuha na guys ako Pero imo to tatay, no? Mo to siya. Kaya tanan nga naminaw nimo, ako na tanan mga kaliwat, iyan uyuan. Praise the Lord. Makatoliko. Kani si Brad, ako sa Richard. Nakita ko sa inyong mga debate. Okay. Inyo tanan. So, honor na mo, bro, nga nakamit ka po personally. So, sir, mag-sir lang ako sa iyo, mag-bro. Brad lang. Brad. So, ikaw share, nagpasabot, na ako yung todlonin mo. Saya supak-supak kung mag-share ka sa ako. Kasi lang kita ka. So, ako lang. Pero kung Brad, okay na, madali po na ako pagtubag. Kung i-treat ko rin mo igsuon, tubagol po ka inigsuon. Pero kung imo tagol na share, mapugos yun ka sa pagpinaw sa imong share. Estudyante kita ka. Bro, mag-bro lang sa imong igsuon. Kay, as a Christians, kita mo tayo igsuon, di ba, bro? Ako, kay dili ko ganahan o debate. Di sa ko ganahan o basta ako tatay. Ano ito tatay? Tay! Ako ganito tay. Pero sorry lang daw ha nga medyo ka akong tubag sa imong tatay na ipagka-harsh. Ako mag-apology. Pero, bro, mga pila mo ka-days dali? Ugma. Pila mo ka-night? Ugma na may last Bible rally dito sa San Francisco. O sa Lunes, maulit na po niya. Pwede. Saya ka Sige, ibitaw dito. Dito ka makita mag-riban sa buhon. Ano ba na si Rob? Bro? Ana siya na rin. Wala sa dre, kaya anytime ko, ako yung raming isa niya. May naka-schedule na debate karong Abril 30 sa Plaza Independencia. So, say, ano yun? Ato pagkaon. Pagkaon? Wow. Okay, mga mga paborito ni pagkaon. Ganahan ko sa ilang pagkaon ng kahuway. Kung ka mo, kung wala mo kahibaw, mas maayo yun. O, para sa ko, libro. Nagbasa sila sa Biblia. As a Katolik, ang Katolik, bro, universal na, bro, no? Muna, ako ginidihagit sila. Kani sila, ako nila tagsatagsan doon sa ila, ha? Dinit ko mong Bible study nga, mga birth. Ako sila yung nagtungin na yung Biblia. Mura ako yung nila. Yawa to, ako pagkutanan sa imo, ha? What is Alos Himera? O saan na sa pinulungan? Alos Himera is Greek another day. Nana sa Hebrew, Kapitulo 4, na nahisgot ang Diyos na doon ay lain na adlaw. Sumala din sa versikulo 8. Kaya kung nakahatag pa kanilang pahulay si Josue, dili na unta ang Diyos maghisgot sa ulahi o lain pa nga adlaw. So kining lain nga adlaw o another day sa Griego is Alos Himera. Sa Greek, doon ay duha ka word na sa another. Itawag nga heteros o itawag nga alos. Pag mayroon tag alos, different in the same kind. For example, hatagat example ko. Mangga nga karabaw o mangga paho. Puro na sila mangga. Pero lahi lang iyang variety. Mangga paho o mangga karabaw. More nang alos. The same sila na Sabat, but another day. So, dili siya Saturday. So, naanay another day, which is more nang Sunday sa mga Kristiyanos. Dili man heteros ang igamit din eh. Ang heteros, lahi, for example, heteros, lahi to siyang another. Pero ang imo pagkutana man ang alos, so more nang another day, so, ang kanang Sunday mo na ang day of remembrance sa mga Kristiyanos. So katong ikapitong adlaw sa mga Hudiyo, 5:15 sa Hebro, hinumdumin ninyo ang adlaw nga ikapito. Kay giluwas ko kamo dito sa Ehipto, pinagi sa akong kamot nga kusgan o tungod dinhi tamdo ninyo ang ikapitong adlaw. Ang konteksto ato nga day ang paghandom dito sa kaluwasan na naangkol sa Israelita. Pero kita mga Kristiyanos, doon na tayo kaluwasan na ipabuhagay sa Ginoo nato o gipauna na niya kini din sa Salmo 118. Ang kaluwasan na buhaton sa atong Ginoo.
22 ang bato kay sa likway sa magtutukod kay wala hinungdan na himo hinuon nga labing importante bato referido ni Kristo. Sa Old Testament ang Savior na instrumento si Moises pagkuha dito sa Egypt. Ang Ginoo dili man siya gusto kalimtan ang iyang kaluwasan mo tong nagsugo siya atong 7th day to remember sa salvation na naangkon sa iyang katawhan. Pero din hinaapoy bag-ong kaluwasan na palaabuton pa nga ang mubuhat ni dili si Moises kundi si Kristo mismo nga ato manunugos. 23. Buhat kini sa Ginoo o katingalahan kaayo. Mao kini ang adlaw nga hinumduman nato ang pagluwas sa Ginoo kanato maglipay ug magmaya kita diini. So naaday adlaw nga himuon sa Ginoo nga handumo nato ang iyang pagluwas, maglipay ug magmaya kita. Ang pangutana unsa man ning adlaw? Mo to gitaw Alos Hemera, another day, dili na ang Saturday sa mga Hudiyo. Kaysa Biyernes namatay man si Kristo. Maglipay ay ka sa kamatayan ni Kristo, bisa man apostol naglipay. Nagsubo sila. Sa dihang si Kristo to sa luganan sa Sabado, nabay apostol na nagsadya. Ang imo gamit parente na sa haya, di ganit ka malipay. Kanus aman na lipay o nagbay ang mga Kristiyanos. 28 sa Mateo, na banhaw siya sa adlaw Domingo, nagmaya ang katawhan sa Dios, nisimba sila sa Ginoo sa maong adlaw na Domingo. Ang tubag ni Brad sa minteryo man kono. Wa may automatic man na to man Ginoo dito sa luganan. Alang-alang mangita pa kay Lord, balhin ako Lord dito simbahan kay mato ko manimba men. Imo din bukan ang Ginoo binuhi. Di man ron Sabado, Domingo man, ayaw mong simba nako. Wala. Kundi doon na day adlaw nga, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. And that day is Sunday, the Victory Sunday. Mo nang niingon si San Pablo, kung si Kristo namatay, o wala mabanhaw, kawang lang ang atong pagtuo. So, ang misteryo sa Kristiyanos, ang Resurrection Day. Mo nang sa ato Domingo kay mauna ang pagpahigawas ni Jesus kanato gikan sa kaulip na nato kasalaog kamadanon. Ang konteksto sa pag-worship sa Ginoo sa Sabad sa Domingo, konteksto na sa kaluwasan nga gipabuhagay sa Ginoo kanato. Wa mi supak ana 7 day. Wa mi supak ana 5:15 na ang konteksto na sa pagkaulipon sa Egypt. Natural na sila maghinumdum na until now kay apektado man sila sa salvation na naangkon nila dito sa Ehipto 430 katuig. So muna tubag sa pangutana, medyo natasan tungod na itong yung putang na Alos Hemera. Salamat kayo bro sa inyong tubag. Ang kaniya tubag, ang kaniya akong pangutanan ni bro, dili kay di siya disod kay mo tubagon. Kay baw na kaani. So, mangutana ba ni mo bro? Ato mingon ka nga mahug mo man kuan kay ni na. Kaya si Isaias 66. Adi ay na bro. Kaya baw na ka nga verse. So katong sa 10 commandments in Exodus chapter 20, usa ka adlaw nga igpahulay. So why we conclude that nga moingon man ta nga this is the day or Alos Hemera, another day nga this usa ka adlaw nga igpahulay sa Ginoo. Kada bro. Sayo na kayo. Tama naman. Tama ganda nga usa ka adlaw. Wa pa man ang laing adlaw. Wa pa man to Alos Hemera. Wa pa ito sa New Testament. So dito sa Old Testament, usa ra gyud ka adlaw to. Mao na ikapito. O supa kana. Pero imo man gikon itong Alos Hemera nga naa day lain nga adlaw, imo hinong ipaghimug-atan nga naa day lain nga adlaw ni anang usa ka adlaw dito sa Old Testament, which is Alos Hemera, another day. So dili siya Saturday kay kung the same Saturday, dili na Alos Hemera, Sunday. Dili another day. So mo nang amo gibantay na another day. Pero may supak na itong imong giinom na days sa Old Testament kay mahuli ba? Pinapil dito nga sa Hudiyo man to. Ato dito, sumagun to mga Hudiyo nga
ang Ginoo gihatagan na sila ato commandments na hinumdumin ninyo nga giluwas kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa iyang gamhanan mabukton sa pag-ulipon sa Egypt. Tungod niini bantayan ninyo ang ikapitong adlaw nga ipapahulay. In konteksto sa salvation na ilang naangkon sa pagpahigaw sila sa Egypt. Sa ako nang giingon, kita pod na kakaangkon pod ang kaluwasan ni Kristo ang atong Savior gyud nga sa pagkatibuk-an o miingon dito sa Isaiah sa Salmo nga kini nga pagluwas ni Kristo buhat kini sa Dios, and this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. So ang among kalipay nga magmaya kanang day of resurrection. Nga nalipay mi nga si Kristo namatay para namo o nabanhaw siya sa adlaw guni mo nag rejoice Sunday. That is another day which is Alos Severa. Sorry po tayo. Sa Mateo. Ako lang pangutana sa Mateo, nagingon diya kung kinsa ka itong magapahuyang sa mas labing ubos na ni kasut. Nagingon diya nga magalungtad man ang langit ug ang yuta, walay pag-asayloan sa mga kasuguan hangtod ang tanan mga sugan. Include ba ni sa 10 commandments, bro? Wa kay sayloan, bro. Mo nang kami di gyud magsupak-supakan ng day of Sabbath sa mga Hudiyo kay para nila na. Pero naa may another day. So mo ni para namo. So kung di mo modawat din wa mi labad anak. Kung di tubig mo sa Hudiyo, inyo po na rights. Pero Kristiyanos man ta, ang atong kaluwasan na angkon ipabuhagay sa Ginoo ang bato na importante dito sa Salmo. Mo man amo. Ako balik ko tong basa no. Salmo 118 para ato din masabta nga agi adlaw gihimo ang Ginoo. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutugod kay walay hinungdan na himo hinuon nga labing importanteng bato way lali si Kristo ni. Buhat kini sa Ginoo o katingalahan kaayo, mao kini ang adlaw nga hinumduman nato ang pagluwas sa Ginoo kanato maglipay ug magmaya kita. Mao kini ang adlaw nga gibuhat sa Dios. Mao na ang another day, ang Alos Severa. Nga mao na ang Domingo sa mga Kristiyanos. Mao na, bro. Okay, bro. So, dirita. Salamat kayo, kay bro sa imong tubag, bro. Wala Okay. ko'y komentaryo Okay. sa imong tubag. Kaya ako dili ko ganahan og debate. Okay. Praise the Lord, bro. Ay sa brand bro. Brand. Okay na to, bro. Last na ko pangutana Masaya lang. na po siguro. Last lang. Usa lang bro. Salapi. Okay. This is the day katong imong isa Salmo 80 ang 118, 22. Kana iya nga verse ako ginatimadan kanang this is the day that the Lord has made. We glad and we rejoice in it. You know na, okay kaya na siya. Wala tayong komentaryo as a Christians. But remember nga as a Christians, what do you mean na mayroon Nazareth? O di na bro, dili? Ang Nazareth, gikan na sa word na Nazareth. Si Kristo, dito man na tao sa Nazareth, aron matuman ang giingon sa propesiya ni Isaias nga dito gyud magsumikad ang Kristo sa gitawag nato nga Nazar. Mateo 2:23 o mipuyo sa usa ka lungsod diyan Nazareth nahitabo kini aron matuman ang giingon sa mga propeta siya pagailhong taga Nazareth aron matuman to Isaias 59:21 nga dunay gitawag nga Nazar. So ang Nazareth derived sa word nga Nazar nga ambot ipasabot sanga. So si Kristo man ang sanga diha sa kaliwat ni Isay sa Davidiko nga gingharian. So mo na ang tubag sa putana. Salamat kayo. Okay. Na apa? Napang sa Sige, lagi. isa na lang yun. Mga itong Ato gina titiko rin po okay, tana. para sa kami makita ni sa Okay, sige bro. igsoon niya mo nila to kay Pilipino man ta. Mm. So, kani siya last sa Isaiah 66 Verse 7. 22-23. Umaabot pa na bro, di ba? Yes bro, yes. Umaabot pa. Why so pack na? Why so pa? Adlaw nga gipahulay
Gusto pa lang ang ipulay dyan, bro. Sa Kanang Isaiah 66:22. sa mga Hudiyo, until now, nagsabat sila og 7th day. So until hindi sila mukaon. Kini magod nga lubra de retirado na sa Israelita. Sumala sa Deuteronomio 14:1, kay ikaw o sama ng katawhan, nagipili sa Ginoong imong Diyos, dili ka magkaon ni ining maong mapagkaon. Sa ato pa, sa tibok kalibutan o sa katawhan ng isugo. O sumala sa Levitico 11:2, mao ka na ang kaliwat ni Israel. Dayon sa Salmo 147:19, wala kini way labot ang uban nga mga nasod. Mao nang kanabit ang pagkaon, ang problema na sa balisa mao ni. I-prove sa ninyo nga kana nga law is universal. Kay kung di na ma-prove nga universal, mapalpak mo diha kay nag-apil-apil na mo sa sugo kung may sugo ninyo. Kay klaro man ang Biblia. Kung may dito sa biblical passages, usa ka katawhan ng isugo which is referado sa mga Israelita. Karon kung moingon mo nga ipaapil na sa tibok kalibutan, taga-imig sugo nga ang Ginoo ng mandatos nga that is a universal law. But ipasabot, intended sa bisan dili Israelita. Gawas ka ito ma-convert sa tinuuhan sa Hudiyo kay automatic man nga maabayad sila ng ano kay converted man sila sa Jewish religion. Pero not for intended for universal nga kibali pamalaod. So, ang kibali establish sa balisa na i-prove lang sa ginin yung universal o na. Kaya kung hindi nyo ma-prove, mapalpak yun mo da nga nahagbong ra mo nga nag-apil-apil na mo sa sugo nga mo suguan. So, kanang Isayas, huwag may supak anak. Na kanang isugo kay Israelita, kung ilan ang supakon, silutan yun sila sa Ginoo. Pero kita nga suguan, mander ito sa silot, dili man ta under sa buong balaod. Kolosas 2:16, ayaw itugot nga dunay magsaway ka ninyo sa inyong kaunon kay tanan nga mabutang landong lang sa butang umaabot. Wa kay labot, wala kay tulubagon sa Ginoo. So kanang Isaiah 66 na sunugon ng mga nikaong baboy kadto ng mga Hudiyo nga nagbantay sa Sabat nga nagbalaan nga nangaon ni adto kay sila may gisugo o sila ang manubag nila sa Ginoo. Pero kita nga suguat dili ta silutan sa Ginoo sa butang dili ta under. Excuse me mo, mukuan ko, ma-premise ko ng 22-23. No include ang pagkaon na wala gid sa nag-state o pagkaon. Yeah, terus 21. Isaiah 22-23, Sabat ang one topic. So wala talaga sa pagkaon. So, ang ako kay kuan, unsa, kabahin, di ba? Future pa na, maabot ano? Judgment nga. Eschatological lang yan. Eschatological. Last day events na. Last na siya nga panghitabo kay i-judge sa mga tao ng kalibutan na. Nya, kung ato tanawon bro, apil ba ang Kristiyano niya anak? Sa akong tubag, dili lagi ang Ginoo mo judge kanimo, kuwa ka niya sugua sa pagpatuman ni anak. Obligado na sa mga Hudiyo kay sila gisugo. So, during judgment day, manupag sila sa Ginoo kung ilang gibayulit ang balaod na intended para nila. Pero sa mga isang dili na pwede mapatong nimo. Kaya wala man masugo, i-prove sa lagi isugo. Kaya kung ma-prove nimo isugo, nang kung magsubak-subak ta, apil ta sa silutan sa ulahing na panahon. So, mura itong tubag, bro. Kay, Last na lang yun. Last na yun. Na ko'y nabasahan, bro. Admitted and signature by our, kuhan ba, bro ba? Mga press na to. Kung ato tanawon, bro, nakanaman siguro Latina Vulgata. Last na gina. Nagingon niya nga, ipakanawag ang bagong langit ug ang bagong yuta, new heaven and new earth. Nya, nag-isgot niya, adlaw nga ipapahulay. Ang adlaw nga ipapahulay, the state, niya, in a Catholic version, signature by a different, mga tulos siguro na sila kapare, nga nung isgutan na niya, ang adlaw nga ipapahulay, the state did Sabado, umaabot pa na ipakanaog sa Ginoo dinhi sa yuta. Okay. Pag yun diha bro, nga from Sabbath to Sabbath, from new moon to new moon. Ayaw po ng new moon to new moon. So sa may pagbasa po na from Sabbath to Sabbath, kanang to das na siya. Kaya kung may untag, mulaktaw kag Sabado, dapat kama na siya. Tuman,
from Sabbath to Sabbath, meaning 1 week. From new moon to new moon means 1 month. Ang buti pa sa buti ay, nga dito sa langit, ang atong worship sa tanang panahon. Ang buti pa sa buti, dili kay Sabado. Sa ato pa mabalik na po dito new moon to new moon. Ha? Kaya ang new moon to new moon, Colossus 2:6, hindi naman ta under sa new moon. Mapalpak man na kung imo na interpret no nga. Brad Paul, ang simba kita Sabado, ay ayaw po likayin ng sasunod nga, ugikan sa Sabado, hangtod sa Sabado. Kung saan man ang hangtod? Wala, lilaktaw, no? May pa siya. 1 to 10. Kung saan man ang 1 to 10? 1 na ba na o 10? No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 to 10. So pag ingon, from Sabbath to Sabbath means 1 week. From new moon to new moon means 1 month. So meaning, ang pag-praise and worship na to sa langit sa Ginoo sa tanang panahon. Dili lang kay i-focus nimo sa Sabado ra gyud. Kay kung Sabado, asa man naman from new moon to new moon, sa man nimo. So kung moingon mo nga ang worship sa langit Sabado ra gyud, kay Sabado to Sabado. Awa mo kasabuti ng 1 to 10. Ang iya ay 1 to 10 is 1 lang og 10. Ang 1 to 10, including ng 2, 3, 4, 5, 6, up to 10. Kaya 1 to 10 man. So meaning, from Sabado to Sabado, means Sabado, Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Sabado. Muna, Sabado, hangtod Sabado. Ang ilan ng Sabado sa Sabado, kaya Sabado ramang Sabado, ay labot sa Domingo, Lunes, hangtod. Wala, kama na dapat. Then, ang nasabta rin ng word, so mo na nga sipyat ang interpretation sa balista, sa ako na nagigiingon nganong daghan palpak ang pagsabot sa mga sa balista, ang inyo mangyong interpreter si Ellen Goldwhite manggod. Namo ka historia nga si Ellen Goldwhite gibuno na og bato sa ulo. Libro gina sa balista, dili gyud nato pagbutang-butang, ila gyud ng libro. Bro, 165 health professionalists ang nag-prove ana nga si Ellen Goldwhite gibuno sa bato sa ulo. Ang side effect ana nga pagbuno sa bato sa ulo, naguba man na yan naong. bro, pwede mga tanang. Ay sa bro, wa pa kay right bro nga, wa ko na, kung human sa bato, human na sa ako. Si Ellen Goldwhite gibuno og bato sa ulo. Ang side effect, according sa mga health professional sa balista, ang resulta to, maglabad ang iyang ulo kung magbasa siya. Dayon, ang iya po yung gibasa nga libro sa Bible is apocalyptic. Mateo 24, so may giingon, kung magbasa kag libro pag sa Daniel, so may giingon din eh. Unya, makita ninyo ang makailisa nga talan-awon nga giingon ni Propetang Daniel nga magtindog sa dapit nga balaan. Pasabta ni ini ang magbabasa. So naan ay open and close parenthesis na kung bubasa ka sa libro ni Daniel, pasabta ni ini ang mga magbabasa. So doon ay mo pasabot o doon na pwede pasabot. Karon si Ellen Goldwhite, iya nangahas man siya sa pagbasa og apocalyptic nga libro ni Daniel nga ang role ana doon na may magpasabot o doon na pwede pasabton. Ang pagkota kinsa may nagpasabot kang Ellen Goldwhite anang buot ipasabot sa Daniel. Mo nang na wrong interpretation si Ellen Goldwhite na pasahindan niya nga Santo Papa ang sunghay. Kay wa may nagpasabot niya, iya ra man to private interpretation ug dili man siya kanang authentic nga interpreter kay lagi maglabad man ang iyang ulo kung magbasa. Unsa kay resulta kung magbasa-basa ka nga labad ang imong ulo? Resulta na sa pagkalabad sa ulo. Kung ang akong gisusi ang libro sa Masabalista ug akong nadiskubrihan nga daghan interpretation diha gawa nagkanimao tungod kag ilang interpreter dunay something diferensya tungod ni atong pagbuno sa ulo sa bato kaniya. So, open ako sa imong nurse na question mo. Bro, pwede mga tanang, bro. Okay.